Totoo yun yung mga sinasabi nila na kapag meron daw agimat, malas sa pamumuhay. Para sa akin, hindi naman po totoo yan na ganong kasabihan. Nung araw, yung mga ganyang kasabihan, ng mga unang mga antingan, yung mga ganon, yan, sinasabi nga nila nung pag may anting-anting malas. Yan sa pinansyal, lalo na. Eh bakit naman po yung iba po mga antingero, ano? Nakikita po natin ng kanilang pamumuhay ay marangya naman. Ay kung talagang malas, ay bakit may mga antingero na marangya naman yung pamumuhay nila. So yung mga ganong kasabihan ano, na sinasabi nila malas pag pinantingan. Ako hindi po ako hindi po ako naniniwala dyan sa ganyan. Conforme po sa tao, no, sa siyempre yung pagsisikap po natin para sabi nga mapaglabanan natin yung kahirapan lalo na sa pinansyal. So ang isang agimat at saka yung mga mutya, no, isang bagay po yan na enerhiya na tinatanggap po ng isang tao. So sila nakapundo lang sila. At saka yan, andam lang yan sa mga panganib. So walang kinalaman doon ang pamumuhay ng isang antingan. So nasa sa kanyang pagsisikap para hindi siya maging hirap pa sa pinansyal ba. So ang mga ganyan mga agimat, isang bagay lang naman yan na andun yung enerhiya nila. So wala silang kinalaman kung bakit isang antingan sinasabi nga malas dahil walang pera. Hindi po totoo yun. Nung panahon, yung mga unang antingan, yan, sinasabi na, pero ako hindi po ako naniniwala dyan. Conforme pa rin po sa pagsisikap po ng tao na umasenso, no, yung matupad yung pangarap. So ayan, yan naman sabi nga, yung mga ganyan mga bagay, no, yung mga anting-anting, yan. Isang mga ano lang yan, mga kasangkapan. So, yan, meron naman yung mga pangontra, no, na kung yung enerhiya ng isang agimat, meron naman yan na pang kontra puro, yung mga natawag na mga mutya. So, kailangan niya lang, no, na buhayin natin sila, yung mga mutya, para sila ang magiging sasangga dun sa enerhiya na lalo ko niya mga yung mga yung mga pandipinsa, malalakas pa mga enerhiya ng mga yan. So kaya nga pag pinag-ano yan, ibabalance yung mga tatawag na gimat tsaka yung mga mutya. So kapag meron kang mga gimat na dala-dala, dapat meron ka rin mutya. Yan, kasi yan ang magbibigay sa iyo ng parang suporta, yun ang tawag na pampaswerte. Ano? Para hindi naman maging hirap sa pera. No? Pero yung iba naman sinasabi na yung ibang yung mga ganito, yung mga mutya, halimbawa ganyan, ano? Yung mga mutya na, yung mga tinatawag mga ganito, yung mga tinatawag na pampaswerte. Yan. Sa mga antingero, ano, pampaswerte, puro pampaswerte. Pero kung titingnan natin, yung kanilang pamumuhay, parang hindi naman angkop dun sa kanilang sinasabi ano, na pampaswerte. Yung nabanggit ko po niyan, isa po yan so doon sa nag-comment sa akin vlog. Kasi ang comment niya, yung sinasabi niya nga, no, pampaswerte daw yung mga ganon, mga mutya merong pampaswerte. Pero kung titignan mo yung pamumuhay nila, parang hindi naman angkop. Parang hindi naman gumagana. Yan, isa po yan, yan, shout out po sa iyo, madam. Ayan, sa yung pag-comment. Ayan, salamat, no, yung kanyang kinumit na gano'n. So, ayan. So, kailangan niya lang talaga magsikap para
yung ating mga gamit, ating mga tinatawag na mga anting-anting, para hindi po natin isipin na malas silang dalhin o ano sila, ingatan para hindi natin masabi na sila ay malas. Ayan. Sapagkat talagang sinasabi nga, talagang mamalasin talaga kapag halimbawa mayroong mga aksidente, mga ganon. Pero siyempre, pagka mayroon kang natawag na agimat, iwas ka sa mga aksidente o mga disgrasya. Yan. Tsaka pinoprotektahan yan. Ang purpose po kasi ng mga agimat, protektahan yung tao na nagtatangan sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang buhay. So, ayan ang trabaho ng yan po ang trabaho ng isang natawag na agimat. Ang proteksyonan ang kanyang natawag parang amo. So, ayan. Kaya naman ho ganun, kasi siyempre pinakakain mo sila ng dasal. Silang mga anting-anting na yung inaalagaan. So, ikaw na yung pinakaamo nila. So, ayan. So, ang kanilang ang kanilang talagang sabi niya, trabaho lang na protektahan yung tao, yung kanilang amo. So, wala silang kinalaman kung ano man ang pamumuhay ng isang antingan. So, nasa kanyang diskarte para medyo umangat ang kanyang pamumuhay at saka yung mga sa financial, hindi siya gano'ng hirap. So, ayan. Yan po ang aking pong pagkakaintindi po dyan about sa mga agimat. Kasi madalas po natin talaga marinig yan na, ay, malas yan. Kasi malas sa pamumuhay. Lagi kang walang pera kapag meron kang agimat. So, kaya nakakailangan lang mong pagsisikap. Tsaka, yung mga ganito naman po kasi mga halimbawa, mga mutya naman, yan. Lalo pa rin po yung ating pagpupunyag para makamtam po natin yung ating pong pinapangarap, no? Pero sabihin, hindi naman kinakailangan na mag-aantay, mayroong mahuhulog mula sa langit, no? Siyempre, lalo yung pagsisikap natin. Mga lang to, mga isang mga kasangkapan lang to. Yung mga tinatawag na mga mutya. So, nandoon pa rin yung ating talagang pagpupunyag para matupad po natin po mga pangarap. So, yung mga ganyang agimat, no? Yung mga sinasabi nila ng mga malas-malas sa mga agimat. So, talagang matatawag po talaga malas kapag halimbawa hindi naman nagsisikap, nakahilata lang, no? So, kailangan talaga ng pagsisikap sa buhay, para hindi natin matawag na malas ang ating mga So, kung halimbawa ganyan, no, na ang ating paniniwala sa mga agimat talagang malas, bitawan nyo na para hindi po maging sagabal. Yan. Pwede nyo isauli doon sa inyong pinagkuhaan o kaya ipamigay nyo na lang. Yan. Para wala po kayong pag-iisip na ang inyong tinatangan matatawag na malas kasi meron kayong anting-anting matawag. So yan, yung trabaho naman po kasi niyan, no? Yung protektahan lang yung kanilang amo. So sabi nga, no, na siyempre yung mga ganitong yung mga agimat, yan naman kung ano ang iniisip o kung anong kagustuhan ng isang nagtatangan sa kanya, yun ang kanyang susundin. Halimbawa, ginamit nyo sa kasamaan, poprotektahan kayo. Kasi ikaw ang kinikilalang amo kanya. So, yung mga ganun, Pero pag ginamit sa kasamaan yan, meron pong hangganan. Hindi po habang buhay gagana siya kasi yung mga ganyan mga agimat, karamihan po niyan, puro po sa kanan, wala po sa kaliwa.
lalo ganyan mga pamproteksyon. Puro kanan po yan. So kapag yan ay ginamit sa kasamaan, mawawalan po ng bisa yan. So babawiin yan ng nagmamayari. Ano nagmamayari? Kasi pahiram lang po yan ng ating pong Panginoon o mga banal na mga arkanghelis. So kapag yan nalaman na alam nila na ginagamit na sa kasamaan, winawalang bisa yan. Parang ano na lang yan, nagiging immaterial ang isang agimat. So doon na po napapahamak yung tao na nagtatangan sa kanya kasi malaking tiwala niya ba na meron sa agimat. Pero hindi niya alam na wala na palang bisa kasi ginagamit niya sa kasamaan. Yan. Pero pag mga ganyan mga gimat, ginamit sa kabutihan po yan. Habang ang tao na nagtatangan sa kanya, habang siya nabubuhay talagang sasamahan siya. Yan, hanggang pagtanda, hanggang gusto niya nang mamahinga, no? Yan, talagang sasamahan. Ang iba nga po niya mga gimat na talagang inaarugan ng gusto. Ipinamamana yan sa mga anak. Yan, para mapakinabangan mga susunod na mga henerasyon. So, ganyan po ang ano ng mga agimat, no? So, pagka may agimat, hindi po natin masasabi na malas. Yan. Siyempre, nandun po yung ating pagsisikap. So, ayan. So, ayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe kay Commander Kalanchang. God bless po sa ating